Ay, tsura ko. Banda ka? Ah. Sabayan kayo ba nun? Sabayang pagbigkas. Sabayang iyak. Say hi. Sige din na siya. Hi guys. Hi. Hi, guys! Halita ka? Napatingin siya. Hi ka, baby! So, nakauwi na kami galing Singapore. Siguro, pag-uusapan lang naman yung parang naging experience namin sa buong Singapore trip from day 1 to day 7. Ay, bagay natin ng day 1 ulit. Day 1 ay nag-Gardens by the Bay tayo. Flower Dome, tsaka Cloud Forest. Ayun, Ano day yung 1. mga naalala mo nun, mga highlights nung araw na yun? Day 1 medyo challenging kasi kagaling lang nating biyahe. Super. Parang 2 hours lang yung tulog natin nun. Si Bono, di rin siya nakatulog ng maayos nun. Iba yung feeling ng, siguro dopamine. Yung feeling excited pagkakalanding mo pa lang sa bagong lugar. Lalo na kung maganda yung lugar. So yun, trinay agad namin pumunta ng Flower Dome, diba? Inuna natin. Yung may Jurassic Park collab na Flower Dome. Parang more on sa collab siya nag-focus sa Jurassic Park, no? Parang pupunta ka sa Flower Dome para doon talaga sa mga realistic life-size dinosaurs. Na very entertaining naman doon. Doon lang ata merong ganon or doon lang natin, first time natin experience ng ganon. Sobrang laki nung dinosaur na parang totoo. Para siyang totoo kasi pag gumagalaw. Siguro para sa akin, hindi ko siya masyadong na-enjoy. Siguro pagod, galing biyahe. Tapos wala pang tulog. Kaya parang gusto ko na lang madaliin yun. Yung Flower Dome tsaka Cloud Forest na yun. Oo nga pala, parang 2-in-1 na siya, no? Flower Dome, Cloud Forest. Siguro okay siya pag medyo malaki na yung kasama yung anak. Pero pag picture purposes, pa rin, worth it pa rin. Kasi doon lang may Jurassic Park na ganun. Pero I think marami pang interactive doon na hindi namin nagawa. Maraming part na hindi natin naikot doon na parang dinaanan lang natin. Hindi talaga natin ninamnam. So yun, try nyo guys. Nasa Klukpas naman siya. Klukpas ba tawag doon? Yung maramihan? Lukpas, Singapore. Hindi ko lang sure kung limited time din yung Jurassic Park, pero yun nga, try nyo. Siguro i-reserve nyo yun for a whole day. Kasi kami parang half day lang tapos yun, pagod pa nung ginawa namin yun. Ano nga lang parang 3 p.m. lang 3 to 4, parang ganun. Na-enjoy pa rin kahit papaano. So, next namin is yung sa Second day. Super 3 after Flower Dome. Kaso, nakamali kami ng pwesto ng Super 3. Nag-aabang kami ng light show kasi sabi nila pag 7:45 p.m. may light show doon na na pinapalabas every night. So nakapasto na kami doon sa Super 3. Akala namin yun na yun kasi harapan lang namin mismo. Tapos 7:45 na wala pa rin. Yung mga tao nagtatakbuhan na doon sa kabilang side. Yun pala kasi nasa kabilang side na Super 3 yung show. Wala doon sa mismong pwesto namin. So parang tinamad na kami. Umuwi na lang kami kasi super pagod na talaga kami. Anong oras na rin? Yung half on half off bus ba may 1 week parang ganun? Wala. Parang Wala. lang. Day pass lang talaga. Day lang, oo. Kasi 24 hours. siguro isa sa mga nakakapagpapagod din is yung lalakarin mo yung attraction from MRT. Lalo na kung sobrang init. Kasi nung first day, super ang haba ng nilakad namin. Hindi pa kasi namin masyadong gamay yung MRT. Kaya parang lakad kami ng lakad. Todo lakad kami sa kung saan kami makarating. Pero kung sa first day pala, may half on half off bus na kami. Sobrang lapit lang nung babaan nung bus sa may Flower Dome. Siguro kung may budget kayo, araw-arawin yung half on half off. Araw-araw niya hapon. Yung half on half off naman, good for 24 hours siya. So, inavail namin siya nung second day.
mga 1 p.m. na. Tapos valid siya until mga 1 p.m. din kinabukasan ng Tuesday. So, hindi namin masyadong naikot namin yung buong ruta ng yellow line tsaka red line. Pero hindi kami bumaba. Kumbaga tinapos lang namin na yung the whole 45 minutes ng ruta ng yellow at red line. Tinapos lang namin siya. Pero initially, ang plano namin is bababa kami sa mga landmark na sikat. Pero kasi anong oras na rin kami ulit lumabas, anong oras na kami nag-start ulit nung second day. Kasi nga, puyat pa nung first day, kaya parang bumawi lang din kami. Yun yung day 2, half on half off yun na bus yung lang day yung two ginawa natin. Freelancer ako, so dala ko pa rin yung work sa vacation namin. Kaya may time talaga na tanghali na kami nakakalabas. Nag-work muna ako bago kami lumabas. So, yung buong day 2, nag-half on half off bus lang kami. Pero di namin expect na maubos din yung oras namin sa ganun, no? Kasi nakaupo lang kami. If gusto mo ng sightseeing plus fun facts about Singapore, worth din siya para sa akin. Talagang may ikot mo yung buong Singapore sa half on half off bus tour na yun. Di ba? Ikinigan ba nan? Day 3. Anong ginawa natin yung day 3? Day 3, dahil hindi nga namin napuntahan yung mga dapat bababaan namin sa half on half off. Yung mga gusto lang namin puntahan, ginawa namin yun nung morning ng day 3 namin bago kami mag-Universal Studios. So, kung mapapansin nyo yung damit ko nung day 2, sinuot ko ulit ng day 3 para sa picture. Yung dress na yun, sinuot ko ulit. Kasi sayang wala akong picture eh. Wala akong picture dun sa damit na yun. Ang ginawa namin ay, pumunta muna kami ng Gardens by the Bay. Nagpicture kami dun sa Super 3. Kasama na yung Marina Bay. Yung totoong super 3 na. Oo, yung totoong Super 3 na talaga na observatory, yung marami. Pumunta kami doon. Next, nag-Merlion Park kami. Ano pa ba? Parang yun lang. Yung dalawang yun, isa rin sa mga masasabi mo na nakapag-Singapore. Pag may picture ka doon, kaya pinuntahan din namin. Then after noon, nag-Universal Studios na kami. Late na, super late na kami nag-Universal. Parang 3 p.m. na yun nung nakapasok kami. Pero super nag-enjoy pa rin naman. Nakaka-enjoy pa rin. At saka wala na masyadong tao ng ganong oras. Siguro kung pwede lahat kay baby yung mga rides, baka lahat yun nasakyan namin. Kasi wala kaming kalaban sa sa pila eh. Kunti lang talaga yung tao pag ganong time. Pero swerte namin kasi pagpasok pa lang namin, nakakapagpa-picture na kami sa Minions. And bago kami umuwi, nakapagpa-picture din kami kala Elmo. Kaila Elf. Parang sakto lang. Ganda ng timing ba na? Maliit lang siya kung i-compare mo siya sa Disneyland Hong Kong. Maliit lang siya. Hindi mo kailangan pumila ng maaga para siguro maikot or mapuntahan lahat. Siguro nag-enjoy din kami sa mga shops. Kasi, di ba mainit, super init. So, ang ginawa namin, tumatambay kami sa mga shops, iniikot namin yung kung ano yung mga tinda doon. At the same time, palamig na din. Ang day 4 ay nag-Singapore Oceanarium kami at Harry Potter Visions of Magic. So, ganun ulit. Hapon na ulit kami nag-start. Oceanarium muna yung inuna namin. Maganda. Super ganda. Parang ang laki-laki kasi parang ang tagal namin nag-ikot. Parang 3 hours. 3 to 4 hours yata kaming umiikot dun. Ang daming kakaiba na hindi mo alam, hindi mo nakikita sa Pinas. Sa Ocean Park natin dito. Tapos, si Baby, nung mga umpisa parang siya tumitingin talaga siya eh. Pero kalagitnaan, nakatulog siya. So mukha naman din siyang nag-enjoy kahit nakatulog siya. Next yung Harry Potter na sobrang ikli lang pero sobrang enjoy. Kasi nga very interactive siya. May sarili kayong wand, may sarili kayong time. Ayun, pwede kayo mag-ikot kung anong gusto nyong unahin or gawin. Pwede kayo tumambay saglit. Pipiliin nyo kung ano yung paggagamitan nyo ng wand nyo. At the same time, may marami rin picture spots. Okay. Day 5 ay nag-Singapore Zoo. Nag-Singapore Zoo kami. Parang ito yung pinakamalayo naming napuntahan
dito sa Singapore. Pero sobrang dali lang ng biyahe. Yun yung pinaka talaga na-enjoy or nag-remark sa akin. Kasi parang, yun nga, first time namin mag-travel na may baby na. Pero sabi ko nga sa kanya, ito yung travel namin na hindi kami masyadong nagpagod. Kasi dati parang 6 a.m. pa lang gising na kami. Kasi may yung itinerary mo dati nung bata-bata ka pa para kang larga kung larga ka eh. Lahat ng gusto mong puntahan, pupuntahan mo eh. Alas 6 pa lang gising ka na tapos uuwi ka ng madaling araw. Ganun kami dati. Pero ngayon na may baby na, sobrang chill na lang ng mga itinerary namin. Pero kahit na ganun, super enjoy pa rin. Sa lahat ng napunta naming zoo, di pa tayo napag-zoo sa Manila, di ba? Nag-Manila Zoo na pa. Manila Zoo, nag-Cebu Zoo, tsaka yung sa vegan. Nag-zoo din tayo sa vegan. Yung sa Singapore so far, yung hindi nakakalungkot na zoo. Oo, super. Kasi free kasi yung mga animals doon. Kumbaga tayo yung magvi-visit lang sa kanila kasi yun yung mismong yun yung mismong bahay nila. Free silang nagro-roam around. Hindi sila nakakulong, walang mga cage. So yun, nakakatuwa. Meron pang isang, anong hayop yun? Yung lumapit sa amin. As in, malapitan talaga, lumapit siya. Siyempre, hindi naman tayo sanay na ganun kalapit yung interaction. Ayun, nakakatuwa. Day 6 ay yung pumunta kami sa tita ko. Kasi yung tita ko matagal na siyang naninirahan sa Singapore. So, matagal ko na rin siyang hindi nakita. So, binisita na lang din namin. Siyempre, ando na kami. Siguro, siya, more on pahinga. Pahinga at catch up lang, kwentuhan. And, ayun, parang dagdag additional facts or information about Singapore. Kung paano mabuhay sa Singapore. Ayun lang. Day 7 namin ay kahit na pauwi na kami, trinay pa rin namin makapunta sa Bugis. Saan pa? Sa sa Fort Canning daw na mahaba yung pila. Hindi kami nakapagpa-picture. Tama? Tama. And sa Jewel. Doon kami kay mama muna kasi inaantok na ata ang bonon. Mama. Ito na po, bonon, ma'am. And guys, medyo rush na jump pack na yung last day namin. Trinay lang namin iahon. Pero okay naman, kinaya naman. Medyo na late lang kami ng onte sa boarding. Ilang minutes yun? 5:30 yung boarding, 5:40 kami nakarating. Pero pagdating namin, Hindi pa rin naman tayo yung last. mahaba pa yung pila sa Wala nang tao sa lobby, kumbaga. Pero mahaba pa yung pila sa baba. Ang pasakay na ng plane. So, sakto lang. So, ayan guys, lahat. From day 1 to day 7, lahat ng ginawa namin. Ano yung top 1 na attraction para sa'yo? Top 1 sa lahat ng binook natin. Siguro as a trentahin. Hop on, hop off talaga. Nakaupo ka lang eh. Yan. Ako siguro yung zoo. Siguro tuwing nagta-travel kami ni Peng, parang lagi ko sinasabi na magdagdag ng zoo. Ewan ko, natutuwa lang ako sa mga animals personally. And na-meet niya yung expectation ko after many zoos na napuntahan ko. Ano naman yung mga bagay na nakapag-wow or nice sa'yo about Singapore? Ito talaga, as a mother, lahat ng mall or kahit saan, kahit sa zoo, lahat meron silang family room. Doon ako amazed kasi yung family room, hindi lang siya diaper change area, may breastfeeding area din siya, may free water. Parang lahat talaga ng kailangan mo para maalagaan mo yung baby mo, nandoon.
kumbaga binibigyan nila ng attention yung mga ganong bagay, which is dito sa atin hindi naman siya common. Kaya yun doon, isa yun sa napawaw ako. Ito nga pagdating namin dito sa Manila naghahanap ako ng ganon. Wala na pala. Ayun. Sa akin guys, yung transportation plus air condition. Combo yun Kaya mong pumunta or umikot sa Singapore sa dali ng transportation nila at the same time. Kasi sobrang init, airconized lahat. Bus, MRT, mall, underpass, mga ganon. Lahat yan naka-aircon. Lahat talaga. Tsaka talaga, child-friendly. Kung may stroller kang dala, parang wala tayong na-encounter na nagbuhat ka di ba? Nang nagbuhat ng stroller kasi lahat talaga accessible. May lift, may ramp, lahat ng lugar merong ganun. Kaya i-consider nyo talaga yung Singapore pagka may baby kayo sa pagta-travel. Ano yung muntik-muntik ka ng sumuko? Anong situation or scenario yung naisip mo na wag na kayo natin ituloy? May ganun ba? Siguro pag ginagabi na kami, gusto pa rin mag-hawker center. Ang aga rin kasi magsara ng ibang shop sa hawker center Parang hindi na worth it puntahan Pag late ka na ng gabi. Kasi sarado na yung ibang shop. Parang kung ano na lang yung bukas doon ka na lang bibili talaga. Wala ka ng choice Ganun pala yun guys, lalo na yung mga Michelin. Pag naubusan sila, sasara agad sila, di ka nila antayin. Di sila magre-restock. At least alam mo na fresh yung ingredients nila. Kasi yun nga, wala silang stock. Kung ano yung for the day, yun lang ibibigay nila. And finally, pansin namin na ang daming parang natutuwa pag may baby ka. Oo. Sabi kasi din ni tita, parang ang birth rate daw ng Singapore ay 0.87%. So, super baba. Siguro pag nakakita sila ng baby, so super natutuwa sila. Kasi parang hindi na common magkaroon ng baby sa Singapore, sabi ni tita. Parang pinipili na lang daw ng mga working professionals doon ay magtrabaho na lang ng magtrabaho at mag-alaga na lang ng aso. Yun yung sinabi ni tita sa amin. Ayun, kaya parang lahat every time na may na-encounter kami na bigla na lang kakausapin si baby, ngingitian, tatanungin kami kung ilang months na siya. Yun, at mostly mga matatanda na nakakatuwa. At saka sila din yung madalas na nag-giveaway pag sa MRT, pagka punuan na, sila yung madalas nag-giveaway ng upuan sa amin. Pag nakakita kasi ng baby. So, ayun lang guys. Thank you for watching sa aming first ever vlog series na Singapore travel series. Hindi ko alam kung ano itatawag. Basta Singapore travel series siya. First time in Singapore, first time with a baby, traveling with a baby. And ayun. Salamat. Thank you for watching. Bye! And see you on the next one.